Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap na ng SSS o GSIS pension, makinig kayo ng mabuti dahil ang ating pag-uusap ngayong araw ay maaaring magbago ng inyong January 2026. May mga balitang kumakalat ngayong nagsasabi na may 12,000 na papasok diretso sa inyong ATM card ngayong buwan ng Enero. At marami sa inyo ang nagtataka kung totoo nga ba ito o isa lamang itong maling impormasyon na kumakalat sa social media. Kaya naman, umupo kayo ng maayos, kumuha ng kape at pag-usapan natin ito ng masinsinan para hindi kayo malito o makaligtaan ng pera na dapat sa inyo. Alam ko na marami sa inyo ang hindi nasanay sa mga komplikadong salita ng gobyerno. Kaya magsasalita ako sa inyo na parang kausap ko lang ang sarili kong mga magulang. Ang totoo, may 5 bagong pagbabago na naganap sa SSS at GSIS na hindi alam ng karamihan at ang mga pagbabagong ito ay direktang makakaapekto sa laki ng inyong pensyon sa petsa ng pagbabayad at maging sa kung paano ninyo makukuha ang inyong pera ng mas mabilis at mas ligtas. Hindi ito simpleng dagdag o bawas lamang mga kasama. Ito ay mga pagbabago na kailangan ninyong intindihin ng husto para hindi kayo maubusan ng pera sa gitna ng buwan o makaligtaan ang mga benepisyong dapat ay sa inyo na. Ngayon, una sa lahat, pag-usapan natin ang usaping 12,000 na yan. Maraming seniors ang nakatanggap ng text message or nakakita sa Facebook ng post na nagsasabing may automatic na dagdag daw na 12,000 sa Enero para sa lahat ng pensioner. Ang totoo nito mga kasama ay hindi ganun kasimple. Ang 12,000 na yan ay hindi basta dagdag na ibibigay sa lahat. Ito ay kabuuan ng ilang bagay na pinagsama-sama at depende ito sa inyong individual na sitwasyon. Halimbawa, kung kayo ay miyembro ng SSS at regular na nakakatanggap ng 5,000 monthly pension at mayroon kayong pending na 13th month pension na hindi pa natanggap noong Disyembre dahil sa mga technical issues sa bangko at meron pa kayong retroactive adjustment dahil sa 2024 pension increase na delayed ang processing. Posible na ang lahat ng iyan ay pagsamahin at dumating ng sabay-sabay ngayong Enero. Kaya nga yung iba ay makakakuha ng 10,000, 12,000 o maging 15,000 ng isang bagsakan. Pero tandaan, hindi ito permanenteng dagdag. Ito ay backlog, delayed payments at adjustment na pinagsama-sama lang ng sistema. Ang unang pagbabago na kailangan ninyong malaman ay ang bagong payout schedule para sa 2026. Dati ang SSS ay nagbabayad ng pensyon simula ng ika-FIMBA hanggang ika-test ng buwan depende sa unang letra ng inyong apelyido. Pero ngayong 2026, dahil sa digitalization program ng SSS, ang lahat ng payments ay naging synchronized na. Ibig sabihin, lahat ng pensioners, kahit anong letra ng apelyido ninyo, ay makakatanggap ng pera sa parehong linggo na. Specifically, ang bagong schedule ay nagsisimula na sa ika-try hanggang ika-fan ng bawat buwan. Bakit ito mahalaga? Dahil maraming seniors ang umaasa na dadating ang kanilang pensyon tuwing ika-8 o ika-upa. At kung biglang dumating na pala ang pera ng mas maaga, baka hindi ninyo magamit ng tama o baka may mga bills na nakalimutan ninyong bayaran dahil akala ninyo ay wala pa kayong pera. Sa kabilang banda, kung sanay kayo na may pera na agad tuwing ika-fig lang na delay dahil sa technical glitch, baka mahirapan kayo sa budget. Kaya ang payo ko mga kasama ay i-check ninyo ang inyong SSS account online o tumawag sa hotline para malaman ang exact date na dadating ang inyong pensyon ngayong Enero at sa mga susunod na buwan. Ang pangalawang pagbabago ay ang mandatory enrollment sa electronic pension delivery o ang tinatawag nilang e-pension system. Simula ngayong 2026, lahat ng pensioners na dating pumupunta pa sa SS branch para kumuha ng check ay kinakailangang mag-transition na sa ATM o bank transfer. Ang ibig sabihin nito, kung kayo ay isa sa mga seniors na sanay pa ring pumila sa opisina, tuwing pension day, kailangan na ninyong mag-apply ng ATM card sa partner banks ng SSS tulad ng Union Bank, Land Bank, or DBP. Bakit ito ginagawa ng SSS? Una, para mabawasan ang pila at congestion sa mga branch offices lalo na ngayong may pandemic pa rin tayong iniingatan. Pangalawa, para mas mabilis at mas ligtas ang pagdating ng pera sa inyo. Walang nawawalang check, walang kailangang pumila ng matagal sa init o ulan, at walang middleman
na maaaring manlamang. Ang problema lang, maraming seniors ang hindi komportable sa ATM o hindi alam kung paano mag-withdraw. Kaya ang payo ko mga kasama ay dalhin ninyo ang inyong mga anak o apo kapag kukuha kayo ng ATM card at patraining ninyo sila kung paano gamitin. Magtanong kayo sa bangko ng step-by-step na instructions at huwag kayong mahihiya na sabihing hindi kayo marunong. Trabaho ng bangko na turuan kayo. Ang pangatlong pagbabago ay ang computation ng pension base na may kinalaman sa inyong average monthly salary credit o AMSC. Maraming pensioners ang hindi alam na ang SS ay nag-adjust ng kanilang formula para sa pension computation simula 2024 at ang effects nito ay ramdam na ngayong 2026. Dati, ang minimum pension ay 2,000 lang para sa mga may less than 10 years of contribution at 5,000 para sa mga may 20 years or more. Pero ngayon, dahil sa bagong computation na nag-factor in ng inflation at cost of living adjustments, ang minimum pension ay tumaas na ng hanggang 3,500 para sa mga minor contributions at 6,500 para sa mga mas matagal na nag-contribute. Ang ibig sabihin, kung dati ay tumatanggap kayo ng 4,500 monthly, posible na ngayong 2026 ay tumaas na ito ng 5 o 6,200 depende sa inyong total contributions. Pero tandaan mga kasama, hindi ito automatic. Kailangan ninyong mag-file ng request for pension recomputation sa SSS para ma-apply ang bagong formula sa inyong account. Maraming pensioners ang hindi nag-file kaya hindi nila nare-receive ang tamang halaga. Pumunta kayo sa SSS branch or mag-login sa MySS account online at mag-submit ng recomputation request. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, SSS number at pension booklet. Ang processing nito ay tumatagal ng 30 to 60 days. Pero kapag na-approve, ang backlog na dapat sana ay natanggap ninyo mula nang nag-adjust ang formula ay ibibigay sa inyo ng isang bagsakan. Ito ang dahilan kung bakit may mga pensioners na biglang nakatanggap ng 12,000 o 15,000 ngayong Enero. Hindi ito bonus kundi ang bayad sa inyo ng mga buwang na underpay kayo. Ang pang-apat na pagbabago ay ang bagong sistema ng clawback o recovery ng overpayment. Itong mga kasama ay isang sensitive na topic pero kailangan ninyong malaman may mga instances kasi na nagkakamali ang sistema ng SSS or GSIS at may mga pensioners na nakatanggap ng mas malaki sa dapat nilang pensyon sa loob ng ilang buwan o taon. Halimbawa, ang dapat sana ay 5,000 lang ninyo, pero dahil sa glitch sa computer, naging 7,000 ang natatanggap ninyo. Tapos pagkatapos ng ilang taon, nalaman ng SSS ang error at ngayon ay sinasabi nila na kailangan ninyong ibalik ang sobrang natanggap ninyo na umaabot na ng 50,000 o 100,000. Ang dating sistema hindi malinaw kung paano ito babawiin. Pero ngayong 2026 may bagong policy na ang SSS at GSIS na ang overpayment ay babawiin ng unti-unti sa inyong monthly pension sa loob ng 24 to 36 months. Ibig sabihin kung kayo ay may utang na 36,000, bawasan ng 1,000 ang monthly pension ninyo sa loob ng 36 months hanggang mabayaran. Ang problema dito, maraming seniors ang hindi nalalaman na may overpayment pala sila hanggang sa biglang bumaba ang kanilang pensyon ng walang abiso. Kaya ang payo ko mga kasama ay regular na i-check ninyo ang inyong pension history sa MyS o My JGSIS account online. Kung may nakita kayong irregularities o biglang pagbaba ng pensyon, tumawag agad sa hotline o pumunta sa branch para malinawan. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil ito ay karapatan ninyo na malaman kung saan napupunta ang bawat piso ng inyong pensyon. Ang panglimang at huling pagbabago ay ang bagong tax treatment ng pension income para sa mga may additional sources of income. Dati ang pension mula sa SSS at GSIS ay tax-exempt. Walang bawas kahit magkano pa yan. Pero ngayong 2026 dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Law at ang mga subsequent amendments nito, kung kayo ay may pension na 250,000 or more annually at meron pa kayong ibang income tulad ng rental property, part-time business or interest from investments, posible na kailangan na ninyong mag-file ng income tax return at magbayad ng tax sa excess income ninyo. Ang pension mismo ay tax-exempt pa rin, pero ang combined income ninyo from all sources ay subject na sa taxation.
Halimbawa, kung ang pension ninyo ay 8,000 monthly or 96,000 annually at mayon pa kayong rental income na 5,000 monthly or 60,000 annually, ang total ninyo ay 156,000. Dahil less than 250,000 pa rin, tax-exempt pa rin kayo. Pero kung ang pension ninyo ay 15,000 monthly or 180,000 annually, at ang rental ninyo ay 10,000 monthly or 120,000 annually, ang total ay 300,000 na at ang excess na 50,000 ay subject na sa tax. Ang payo ko mga kasama ay mag-consult kayo sa BIR or sa isang accountant para malaman kung covered kayo ng tax requirement na ito. Hindi ito biro dahil kung hindi kayo mag-file at may nalog kayong dapat bayaran, may penalties at interests na dumagdag pa. Ngayon, bukod sa 5 pagbabagong ito, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang ilang practical tips para ma-maximize ninyo ang inyong pension income ngayong 2026. Una, kung kayo ay eligible pa para sa Centenarian Act na nagbibigay ng 100,000 cash gift sa mga seniors na umaabot ng 100 years old, mag-apply na kayo bago pa kayo mag-1 para hindi ma-delay ang processing. Pangalawa, i-check ninyo kung eligible kayo sa DSWD's Social Pension for Indigent Senior Citizens na nagbibigay ng additional 500 monthly. Maraming pensioners ang hindi alam na pwede silang mag-apply nito kahit nakakatanggap na sila ng SSS o GSIS pension. Basta lang ay classified sila as indigent based sa DSWD criteria. Pangatlo, mag-enroll kayo sa Senior Citizen Discount Card sa inyong barangay para makatipid sa gamot, groceries at utilities. Ang tipid na ito ay equivalent din ng dagdag sa pensyon ninyo. Pang-apat, kung meron kayong savings, i-deposit ninyo sa Senior Citizen Special Account na may mas mataas na interest rate compared sa regular savings account. Ito ay offered ng maraming bangko para sa seniors age 60 and above. Panglima, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o sa DSWD kung nahihirapan kayo sa budget. May mga programs ang gobyerno para sa seniors na nangangailangan ng financial assistance, medical aid o housing support. Sa pagtatapos, mga kasama, ang mensahe ko sa inyo ay simple lang. Ang 12,000 na yan na kumakalat sa social media ay hindi basta magic money na bibigay sa lahat ng walang dahilan. Ito ay combination ng backlog, adjustments at 13th month pension na posibleng dumating ng sabay-sabay dahil sa mga pagbabago sa sistema. Ang importante mga kasama ay maging informed kayo regular na i-check ang inyong accounts at huwag kayong mahihiyang magtanong. Ito ay inyong karapatan na pensioner at trabaho ng SS at GSIS. Nabigyan kayo ng tamang impormasyon at serbisyo. Kung may mga katanungan kayo, tumawag sa SSS hotline na 89206401 para sa Metro Manila o sa 1800-322-577 toll-free para sa provincial areas. Para naman sa GSIS, ang hotline ay 898-474747. Mag-ingat kayo sa mga scammers na nag-aalok ng instant pension increase kapalit ng bayad. Walang instant na dagdag. Lahat ay dumadaan sa proseso. At higit sa lahat mga kasama, alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Dahil ang pensyon ay wala ring saysay kung hindi ninyo ito magagamit dahil may sakit kayo. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang ating pag-uusap ngayong araw. Ingat kayo palagi at Diyos ay gabay nating lahat. M.